Sa kasalukuyang taon, tinatayang higit 600,000 guro ang nasa ilalim ng Departamento ng Edukasyon, habang ang kabuuang bilang naman ng mga mag-aaral na nangangailangan ng matibay na pundasyon ng edukasyon ay nasa mahigit kumulang 24 na milyon. Kung susumahin, sadyang kulang ang kamay, paa, bibig at isip ng isang guro sa ilang daang estudyante. Ngunit sa hindi matatawarang puso sa pagtuturo, hindi ito hadlang sa pagtupad ng pangarap ng mga munting batang nagsusumikap. Isa sa mga hindi matatawarang propesyon ang pagtuturo. Hindi mababayaran ng kahit anong halaga ang uri ng serbisyong ito. Sila ang nagsisilbing hagdan patungo sa mga pangarap na tinatahak ng mga munting paa at kamay ng mga bata. Sa likod ng nag-uumapaw na pagmamahal sa larangang ito, ano nga ba ang kwento ng isang guro? Bakit nga ba sila patuloy sa pagsiserbisyo? Hindi ba sila napapagod? Ako po si Ginoong Leonard M. Balvin. 2 taon nang nagtuturo sa Cavite State University under ng General Education Curriculum mula sa College of Arts and Sciences at nagtuturo ng 4 na Filipino subject. Paano mo nasabi o nalaman na gusto mo na maging isang guro? Tanda ko pa noon, nung grade 6 pa lang ako. Sabi ko nun sa sarili ko, gusto ko kapag nagtrabaho ako, gusto ko nag-aaral pa din ako. And nakakatuwa kasi na-inspire ako ng mga Filipino teachers ko na talagang mahusay sila. Dumadating sa point na pag nagtuturo sila, halos wala silang dala kahit ano, chalk lang, minsan ballpen, pencil pen, and then Manila paper. At simula nung elementary ako hanggang nag-high school, hanggang nag-college, masasabi kong naging mahusay lahat ng Filipino teachers ko. Kaya nasabi ko din na gusto kong maging isang guro at maging guro sa Pilipinas. Mula pagkabata, kinahiligan na talaga ni Sir Leo ang mga pang-akademikong gawain. Nagsimula sa pag-oobserba sa kanyang mga naging guro sa Filipino ang munti niyang pangarap. Isinasabuhay niya ang patuloy na pagkatuto hindi lamang sa akademiko, ngunit pati na rin sa aral ng tunay na buhay. Ano ang mga strategies ang ginagamit mo para maging isang effective na guro? Bilang isang guro, lalo na pagdating sa isang college instructor, napakahalaga na dapat gumamit ka ng iba't ibang teaching strategies. Kasi lalo na sa college, iba't iba yung courses, iba't iba yung program, so dapat iba't ibang strategies din yung ginagamit mo. Pero ako as a teacher, pinaka-minimake sure ko bago ako magsimula ng isang klase, magkakaroon ako ng motivational aims o kaya mga rhetorical na questions. Kasi sa pamamagitan ng mga motivational aims, nai-engganyo mo yung mga bata na mag-aral, hindi sa sapilitang paraan, pero mag-e-enjoy mo kasi. At the same time, yung ipapalaro mo sa kanila is may connection din sa mga magiging topic nito. Isa pang strategy na maganda bilang isang college instructor, dapat alam mo yung strength and weaknesses ng mga estudyante. Alamin mo kung ang isang section ba ay kaya ng per group, kaya ba tong topic na to ng by pair, kaya ba tong topic na to na individual, o kailangan dapat may your own group discussions o group reporting. So, pagdating sa isang teaching strategies, hindi dapat siya default or hindi dapat siya iisa lang kasi iba't iba kayo ng mga estudyante. Kaya nga sa EdOf, meron tayong tinatawag na diversity of learners. So, mahalaga yun na dapat isinasaalang-alang yun ng isang teacher. Isa sa pinakamahalagang bagay sa pagtuturo ay ang pagbuo ng mga estratehiyang ginagamit sa mga mag-aaral upang mas maging epektibo pa ang kanilang pagkatuto. Isang talento ang pagiging guro sapagkat hindi biro ang dami ng iba't ibang estudyanteng kailangan nilang hubugin at asain upang umunlad pa ang kanilang mga kakayahan. Sa 2 taon mong pagtuturo, mayroon na bang estudyante na hindi mo malilimutan? Maaari ka bang magbahagi ng bagay na naging rason para hindi mo siya malimutan? Siguro itong experience na to, nangyari to sa first year of teaching ko. Ako bilang isang baguhang teacher, lahat palang kinakapa ko, kaya pakiramdam ko, lahat ng ginagawa ko walang impact. Not until nakakilala ko ng isang IT student, second year college na siya. At dun sa course na IT na yun, alam niya sa sarili niya na hindi niya gusto yun sa puso niya. At
pangalawa na akong Filipino subject niya. Kumbaga, tapos na siya sa Janet 11 at ako naman yung Janet 12. Nagulat ako noon isang beses, lumapit na siya sa akin sa faculty. Nangingi siya sa akin ng advice kung ano daw ba ang dapat sundin. Kung ang gusto ba ng magulang niya o ang gusto mismo ng puso ko. Isa lang ang sinabi ko sa kanya. Ang sabi ko nun sa kanya, piliin mo palagi yung puso mo. Kasi yung puso mo, hindi yan maloloko ng kahit sino. Ang isip kayang maimpluwensyahan ng ibang tao, pero ang puso mo. Sabi ko sa kanya, bakit mo naman naitanong? May problema ka ba sa love life? Meron ka ba problema sa family? Not until sinabi na sa akin na habang dumadating pala yung mga araw na nagkaklase kami sa Dalumat, doon niya nakita yung kagandahan ng pagiging isang guro. Nasabi niya sa akin na magiging paulit-ulit lang yung senaryo niya kapag sa computer lang lagi siya na. Pero nung nakilala niya din yung ideya ng konsepto ng Dalumat at nung mismong pagtuturo, doon niya nakita yung sarili. Sabi niya nun sa akin, ang Dalumat ay hindi lang isang subject sa Pilipinas. Isa itong tagapagbukas ng puso at isipan, lalo na sa mga batang kagaya. In that way, doon ko masasabing, hindi ko siya malilimutan kasi akala ko noon, unang taon ko ng pagtuturo, wala pang impact. Not until merong isang batang nagtiwala sa kakayahan. At pinakamasaya doon, na-influensyahan ko siya doon sa mismong pangarap ng gusto. Kilala ang mga guro bilang pangalawang magulang sa loob ng paaralan. Hindi natatapos ang trabaho nila sa loob ng silid-aralan. Sila ang sandigan kapag nakakapagod na ang tahanan. May pagkakataon bang gumising ka at parang hindi mo na gusto ang pagtuturo? Wow, good question. Siguro sa 2 taon kong pagtuturo, masasabi kong maraming beses na dumating sa punto na isang araw pagising ko ayoko nang maging isa. Hindi dahil sa pagod lang ako, hindi dahil sa alam kong marami akong gagawin, hindi dahil sa alam kong magtuturo ako, kundi dahil siguro na minsan nakakaubos din talaga ang pagtuturo, ang pagiging isang guro. Kasi sa pagtuturo, you have to give everything. You have to wear your biggest smile, you have to raise your voice, you have to extend your arm. Kailangan mong mahalin hindi lang yung pagtuturo mismo, kundi yung maraming estudyanteng naniniwala sa iyo. Sa pagtuturo kasi talagang nakakaubos. Kaya, mapapayo ko lang din sa mga magiging guro, kailangan yung magtira para sa sarili ninyo. There's always more to life after teaching. There's always more to life after work. Hindi masama na mahalin mo yung mga estudyante mo, hindi masama na mahalin mo yung pagtuturo. Pero you have to make sure na may ititira kang practice. At kapag dumating man sa punto na pagising mo isang araw, ayaw mo nang magturo, always go back to the reason why you started. Palagi mong isipin kung bakit ka nagsimula. At yun yung matupad yung mga pangarap ng mga student. Hindi makakailang, nakakapagod talaga ang larangan ng pagtuturo. Isa sa masakit na katotohanan ay darating ka talaga sa puntong aayawan mo ang mga bagay na pinakaminamahal mo. At isang paalala na minsan kailangan mo lang munang huminga. Tinuturing mo ba ang iyong sarili na isang successful teacher? Siguro para sa akin, may iba't iba kasing definition ng isang successful teacher. Yung iba yung successful teacher kapag nakapagtapos na sila ng masters, yung iba naman nakapagtapos na sila ng doctorate degree naman, yung iba naman kapag tumaas na yung rango nila o mataas na yung sahod nila. Pero sa tanong na yan, masasabi kong isa akong successful teacher. Hindi dahil mayaman ako, kundi mayaman ako sa pagmamahal na nanggagaling sa mga estudyante ko. Sa totoo lang, natupad na lahat ng pangarap ko sa buhay. Kaya nga, ngayon, gusto ko na lang tuparin yung pangarap ng mga estudyante ko. I remember, nung nagre-review pa lang ako for board exam, sabi ko kay Lord, tuparin mo lang yung pangarap ko maging isang guro, at tutuparin ko yung pangarap naman ng mga estudyante. At ngayon, nangyayari ko siya. Kaya para sa akin, kahit hindi ganun kalaki yung sahod ng pagiging isang guro, kahit minsan nag-delay ang sahod, masaya pa rin ako. Kasi, tupad na lahat ng pangarap ko. Ang gusto ko naman matupad lahat ng pangarap ng mga estudyante. Para kasi sa akin, ang kahulugan ng successful teacher, hindi sa kung gaanong research yung na-publish mo, hindi sa kung gaano kalaki o ang laman ng payslip mo, kundi sa kung gaano ka nagkakaroon ng impact sa mga estudyante.
Kasi ang pagtuturo naman, hindi naman yan tungkol sa pagpapayaman. Sabi nga nila, walang yumayaman sa pagtuturo. Pero mayaman kami sa pagmamahal at yun yung hindi mananakaw na kahit sino man sa amin bilang isang teacher. Ang guro ay isang instrumentong nagdadala ng kaalaman at pag-asa, hindi lamang sa ngalan ng propesyon, kundi ng kanilang tunay na pag-ibig sa pagtuturo. Palagi mong pa-activity ang pinakamasakit na karanasan. Kung sa'yo't ito itatanong, handa ka bang sagutin ito? Sa totoo lang, sa nabanggit kong activity na pinakamasakit na karanasan, isa yun sa pinakamahalaga at isa yun sa hindi ko dapat makalimutan kada semester na pinapagawa ko sa mga estudyante ko sa Dalumat, sa retorika at sa panitikan. Kasi dun sa way na yun o sa activity na yun, dun ko sila mas nakikilala. Dun nagkakaroon ng affectionate na tinatawag natin sa pagtuturo. Pero kung pagagawin ako ng pinakamasakit kong karanasan, maaari ko itong sagutin pero may halong takot at kaba. Kasi maituturing ko yung isa sa pinakamasakit kong karanasan ng pagtuturo. Kasi ang pagtuturo, totoo siyang masaya. Pero totoong sa bawat saya, mayroong kalaking kasama. Naway wag nating kalimutang tao lang din ang ating mga guro. Nakakaramdam, nagmamahal, natatakot, at nangangamba. Kung hindi ka isang guro, anong trabaho ang tingin mong meron ka ngayon? Nung bata pa ako, madalas sabihin sa akin ng magulang ko na gusto nila ako maging abogado. Kaya yun din yung tumatak sa isip ko na gusto ko maging abogado kasi tayo bilang isang bata, gusto natin natutupad yung pangarap natin bilang para sa mga magulang natin. Pero ngayong 2 taon na ako nagtuturo dito sa kolehiyo, masasabi kong kung papipiliin man ako at magkakaroon ako ng oportunidad na mamili bilang isang abogado o bilang isang guro, palagi ko mas pipiliin ng ulit isa. Kasi kapag guro ka, hindi pa ulit-ulit yung nangyayari. Hindi mo kailangan magsinungaling. Hindi mo kailangan magkabisa ng maraming artikulo. Ang kailangan mo lang sabihin sa sarili mo at itatak sa sarili mo kung paano mamahalin yung mga estudyante. Maraming tao ang may oportunidad at may kakayahan para maging abogado. Pero kung meron man akong kakayahan na yun, siguro hindi ko pa rin siya kayang piliin. Palagi ko pipiliin maging isang guro. Kasi, once a teacher, you're forever a teacher. At sabi nga nila, teaching is a call. Kahit anong takas mo sa mundo ng pagtuturo, palagi kang hahanapin. Kasi yun yung nakatatak sa Kilala ang mga bata bilang isang musmos at walang alam sa mundo. Kung kaya't madalas, magulang natin ang nagbibigay sa atin ng ating mga pangarap. Ngunit laging isipin at pakatatandaan na sundin palagi ang tinitibok ng puso. Walang ibang makakapagdikta nito kundi ikaw, at ikaw. Kung mayroon kang iiwang paalala o payo sa mga nangangarap na maging guro, ano iyon? Wow. Siguro para sa mga magiging guro sa hinaharap, hindi nyo lang dapat paghandaan kung gaano kayo kaganda gumawa ng PowerPoint presentation, ng instructional materials. Siguro paghandaan nyo lahat ng aspeto ng buhay. Kasi kapag naging guro ka, you have to give your all. You have to give your biggest smile. You have to extend your arms. You have to prepare your mind. You have to prepare your heart kasi hindi lang isang ugali ang pakikisama. Maraming estudyante ang kailangan ito kayo sama. If there's another thing na pwede ko sigurong sabihin, hindi perfecto ang mundo ng pagtuturo. Sa kabila ng kasiyahan ito, palagi mayroong kasak. At gusto ko kapag naging guro na kayo at dumating kayo sa pinakamasakit yung karanasan, mas tignan nyo ng pansin yung pinakamasayang naitulot nito sa buhay. At yan ay minsan sa buhay ninyo, may isang estudyante naniwala at nagpasalam dahil naging guro ka. Siguro ito na lang din yung huli kong sasabihin para sa magiging. Hindi lahat ng araw na kapag naging guro ka masaya. So piliin mo palaging maging masaya. Kagaya nga ng lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko, kung tayo ay magiging masaya bukas, kung tayo ay magiging masaya bukas, bakit hindi pa ngayon? Bakit hindi pa ngayon? Kung tayo ay magiging masaya bukas, bakit hindi pa ngayon? Kasi sa mundo ng pagtuturo, matututunan mong kailangan mong i-let go yung mga estudyante. Kasi hindi sila habang buhay sila. Pero ang mahalaga, maging masaya ka ay sila sa
sa mga panahon na kasama mo rin sa Ano daw ba ang dapat sundin? Kung ang gusto ba ng magulang niya o ang gusto mismo ng puso? Isa lang ang sinabi siya sa kanya. Ang sabi ko nun sa kanya, piliin mo palagi yung puso mo. Kasi yung puso mo, hindi yan maloloko ng kahit sa. Ang isip kaya ma-influensyahan ng ibang tao, pero ang puso mo. Mapapayo ko lang din sa mga magiging guro, kailangan yung magtira para sa sarili niyo. There's always more to life after teaching. There's always more to life after work. Hindi masama na mahalin mo yung mga estudyante. Hindi masama na mahalin mo yung pagtuturo. Pero you have to make sure na may ititira kang para sa iyo. At kapag dumating man sa punto na pagising mo isang araw, ayaw mo nang magturo, always go back to the reason why you started. Palagi mong isipin kung bakit ka nagsimula. At yun yung matupad yung mga pangarap ng mga students. Sabi nga nila walang yung mayaman sa pagtuturo. Pero mayaman kami sa pagmamahal at yun yung hindi mananako ng kahit sino man sa akin bilang isang teacher. Ang pagtuturo totoo siyang masaya. Pero totoong sa bawat saya mayroong palaking kasama. Siguro para sa mga magiging guro sa hinaharap, hindi nyo lang dapat paghandaan kung gaano kayo kaganda gumawa ng PowerPoint presentation, ng instructional materials. Siguro paghandaan nyo lahat ng aspeto ng buhay. Kasi kapag naging guro ka, you have to give your all. You have to give your biggest smile. You have to extend your arms. You have to prepare your mind. You have to prepare your heart kasi hindi lang isang ugali ang pakikisama. Maraming estudyante ang kailangan ng pakisama. If there's another thing na pwede ko sigurong sabihin, hindi perfecto ang mundo ng pagtuturo. Sa kabila ng kasiyahan nito, palagi mayroong kasama. At gusto ko kapag naging guro na kayo at dumating kayo sa pinakamasakit ng karanasan, mas tignan nyo ng pansin yung pinakamasayang naitulad nito sa buhay. At yan ay minsan sa buhay ninyo, may isang estudyante naniwala at nagpasalamat dahil naging guro kayo. Siguro ito na lang din yung huli kong sasabihin para sa magiging. Hindi lahat ng araw na kapag naging guro ka masaya. So piliin mo palaging maging masaya. Kagaya nga ng lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko, kung tayo ay magiging masaya bukas, bakit hindi pa? Kasi sa mundo ng pagtuturo, patututunan mo, kailangan mong i-let go yung mga estudyante. Kasi hindi sila habang buhay siya. Pero ang mahalaga, maging masaya ka ay sila sa mga panahon na kasama mo rin sa